created us, we're talking about God, no? Kaya pong topic po natin ngayon ay hindi po nalalayo, no? Kung tayo nagsasalita, no? Yan, babae, 21,845, mga lalaki, 18,750. Meron din pong panahon na may mga nag-uusap pero tahimik lang. Yung mga pipi, kung minsan po meron pong disability po sa pandinig, no? And yet they can communicate, no? So, sa gabi pong ito, ang akin pong tema, no? About the Word of God. Ang pagsasalita po ng Diyos sa atin, ang pangungusap po ng salita ng Diyos sa atin, ang pangungusap mismo ng Diyos sa atin, at ano po ang kaugnayan ni Jesus, what is the relationship of Jesus to the Word of God. Kaya po pinamagatan ko pong Jesus and the Word of God, or si Jesus at ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Heavenly Father, salamat po Panginoon. Minsan pa kami po ay pinagkalooban mo ng pagkakataon na amin pong pag-aralan, pakinggan, O God, ang iyong banal na salita. We welcome the Holy Spirit upang kami po ay bigyan po ng pagkaunawa, Panginoon, sa iyong salita na kailangan namin sa mga buhay namin, sapagkat hindi lamang po sa tinapay nabubuhay kaming lahat, kundi sa bawat salitang namumutawi po sa inyong bibig, as it is written in your word. Kaya Panginoon, buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual ears, spiritual heart, Panginoon, upang tanggapin po namin, yakapin ang iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, kung meron pong English speaking sa atin, no? Please prompt me, o kaya po magtaas po kayo ng kamay. Though hindi ko po kayo nakikita ngayon, but Sister Mina, Brother Dennis, no? Kung meron pong kailangan ko pong mag-Taglish, sabihan niyo po ako at pagsisikapan ko po. Ano po? So, ayon po sa aking na-search, no? As of year 2024 daw po, itong salita ng Diyos, no? Nakikita niyo po, Bible, no? Meron po akong physical Bible dito, no? Makikita niyo po, no? Na as of year 2024, meron pong 22.5 million na copies na imprinta or nilimbag or printed in year 2024. At ngayon pong 2026, umaabot po ng 5 billion copies. Saan ba napupunta itong mga kopya ng Biblia? Bakit ang dami-daming piniprint po na copies ng Bible, no? Wala pa po akong alam na ibang books na na-print na ganito karami. At last year po, as of August 2025, sabi po ng aking nakita, there are 4,007 languages, no? Meron po kasing mga more than 7,000 languages all over the world, no? So 4,007 of these languages ay meron po silang naaabot po nila, o meron silang at least kopya ng Biblia, kahit man lamang po isang libro, isang aklat sa Biblia, dahil there are 66 books sa Bible. So at least the book of John or the book of Genesis, kahit isang book lamang po, at least 4,007 languages ay meron na pong kopya sila sa Biblia. Or 1,433 portion, no? At least, no, meron po silang nakikitang kopya po ng Biblia. At isa pa pong trivia, in 1455, ang kumpletong Biblia po ay naimprinta sa Mainz, Germany. At for the information of ilan sa atin po, marahil ay ang Biblia ay nasulat po sa 3 wika, sa Hebrew, Aramaic, and Koine Greek. So yan lamang po ang ilan sa mga trivia, no? Now, bakit kaya ganun na lamang katindi ang pagkakaroon ng desire na magkaroon po ng kopya ang marami, or abutin ang marami sa salita ng Diyos, printed, no? Anong meron sa salita ng Diyos, no? So, alamin po natin ngayong gabing ito, araw na ito, sapagkat ito po ay pakinabang sa ating kaluluwa kung tayo po ay bukas ang puso natin. At sadyang ipinapaalam ng Diyos ang kanyang salita dahil nais po niyang kayo, ako, tayong lahat, halos lahat ng tao na kanyang nilikha, kung pwede lamang maabutan po ng salita ng Diyos. So, dito po ay makikita natin what is the Word of God. Ano nga ba ang salita ng Diyos?
So may anim po akong punto dito. First, the Word of God, ang salita ng Diyos na ating nababasa ngayon, nahahawakan, nakikita sa cellphone, no? Ito ang salitang ginamit ng Diyos, no? Lumabas sa kanyang bibig sa paglikha niya sa mundo at sa langit. God used His Word. It is the Word God spoke in creation, no? Nung likhain ang the heaven and the earth, no? Ginamit po ng Panginoon ang kanyang salita. Lumabas sa kanyang bibig ang kanyang salita, no? Ito pong ginamit ng Diyos upang makita natin, malikha tayo, kasama tayo, maging ang lahat ng ating nakikita sa ating kapaligiran, maging ang mga bagay na hindi natin nakikita, kasama po dyan ang mga atoms, kasama po dyan yung mga virus, bacteria na hindi natin nakikita. Lahat po dito sa mundo, God created them through His Word. Pangalawa po, ang salita ng Diyos, no? Ito ang ginamit ng Panginoon upang kausapin ng kanyang mga lingkod na nung unang panahon ang tawag po sa kanila ay mga prophets or mga propeta. So the word of God is the word God spoke to the prophets. Mamaya po, babasahin natin yan. Pangatlo po, ang salita ng Diyos, it is the word spoken by Jesus Christ. Mismong ang Panginoong Yesukristo, ito po ang ginamit niya, ang salita ng Diyos, nang siya po ay mangusap sa mga taong nagpupunta, no? Nagsisiksikan sa harapan ni Lord Jesus para marinig po siyang magsalita. Gayon din po, ang salita ng Diyos is the word spoken by the apostles. Yung mga tagasunod po ng Panginoong Yesus, yan din po ang ginamit ng kausapin ang mga tao, no? Panglima po, alam niyo po bang ang salita ng Diyos, yan din ang ginagamit ng mga pastors, ng mga pari, ng mga church leaders. Basta po nais po nilang magturo tungkol sa mga bagay patungkol sa Diyos. Alam niyo po bang mismong ang salita ng Diyos na tinatawag nating scriptures, the Holy Word, the Holy Bible, no, Biblia, no, salita ng Diyos, ang written word of God, no? Yan po ang ginagamit po ng mga lingkod ng Diyos upang turuan ang mga tao, no? At pang-anim po, alam niyo po bang mismong si Jesus mismo, siya po ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, no? Mamaya po itong number 6, dito po ako magfo-focus. So ito pong anim na ito, it describes kung ano ang salita ng Diyos. Ito ang salitang ginamit ng Panginoon, ang likhain niya, ang langit at lupa. Ito ang ginamit ng Diyos, ng kausapin ng mga propeta. Ito rin ang ginamit ni Lord Jesus ng kausapin ng mga tao, mga apostles, ginamit ang salita ng Diyos at patuloy na ginagamit ng mga lingkod ng Diyos ang salita ng Diyos at mismong si Jesus, siya ang salita na nagkatawang tao. So dumako po tayo dito po sa mga talata, no? Sabi po, what is the word of God? The word God spoke in creation. Sabi po sa Psalms 33:6 to 9, by the word of the Lord. Yan po, no? Naka-highlight po siya sa utos ni Yahweh, no? Sa Tagalog ko na lang po babasahin, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha ang buong daigdig kanyang nilikha sa kanyang salita, lumitaw na kusa. Imagine, no? How powerful God is through His Word na lumabas sa kanyang bibig, lahat ng ating nakikita na nilikha ng Diyos. Creation, no? Pag sinabing creation, lumitaw out of nothing. Walang ginamit ang Diyos maliban ng kanyang salita at lumitaw ang lahat. Ang light ng mga animals, ang mga fish, ang mga nasa himpapawid, ang sun, moon, stars, maging tayo, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita, God used His word. He spoke His word to create. Kaya po sabi sa Psalms 33:6 to 9, kung naghahanap po kayo ng patunay na tayong lahat sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, lumitaw tayong lahat. If you are looking for a proof in the Bible, no?
that through His Word, through God's Word alone, everything was created. Mismong ang Psalms 33:6-9 na nagpapatunay by the Word of the Lord. Sa Genesis 1:1, ang sabi po, in the beginning, ibig sabihin nung pasimula, God created the heavens and the earth. No? Yun po ang pasimula, ang pinaka-first first sentence sa Bible, sa Old Testament, na sa pasimula, hindi ang Diyos ang nagsimula, kundi wala pong pinagmulan ng Diyos, kundi ang pinagmulan po ng sansinukob nating lahat, ang pinagsimulan po noon ay ang salita ng ang Diyos, ginamit po ang kanyang bibig at siya po ay nagsalita. Pangalawa po, no? Sabi po natin, the word God spoke to the prophets, ito po ay kay Elijah. Marami pong mga prophets sa Bible, pero ginamit ko lang po ay isang reference sa 1 Kings 17:2-4. Ang sabi po, nang si Elijah po ay napagod na, at nang si Elijah po, no, isa po siyang prophet na inutos ng Diyos, no, tinawag ng Diyos upang sabihan ang kanyang bayan, no, magsabi po ng mga bagay na nais ng Diyos na sabihin sa kanyang bayan. Kinausap din po niya ang kanyang prophet na si Elijah na napagod at nagkaroon po ng famine. At ang sabi po sa 1 Kings 17:2, then the word of the Lord came to Elijah. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias. So, dito po makikita natin ang mga kwentong ito na nangyari, na nasulat sa Bible, makikita po natin mismong ang Diyos na nababasa po natin sa Bible, His Word, no? Ang salita po ng Diyos, ang ginamit niya, no? Upang kausapin ang mga propeta. Pansinin niyo po, sabi pa, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan, maiinom mo ang tubig sa batis, no? Dahil nga po, nauubusan na ng pagkain, no? Kailangan nang umalis ni Elijah sa kanyang tinitirhan at that time, sa kanyang location, at sa pamamagitan ng raven, no? Doon po sa batis, no? Doon siya iinom. Eto pa, no? Ang sabi po ng salita ng Diyos, at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Imagine, even the birds, mga uwak, no? Na nilikha din ng Diyos, nauunawaan ng Panginoon kapag sila'y kinausap, sapagkat pag binasa po natin ang kwentong ito, sumunod ang mga uwak, dinadalhan ng pagkain ang propeta ng Diyos. Ganyan po kakapangyarihan ang Panginoon kapag siya'y nagsalita, lahat po ay sumusunod sa kanyang sinasabi. Pangatlo po, ang sabi po natin, the word is spoken by Jesus Christ. When Jesus Christ came here on earth at nagkatawang tao, no? Ang sabi po sa Luke chapter 5 verse 1, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksika ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. So makikita po natin dito, no? Isang maikling verse sa Bible, pero may makikita na po tayo sa buhay ng ating Panginoon. Kapag nakikipag-usap po siya sa mga tao, hindi ang sarili niyang salita ang sinasabi niya, kundi upang ang mga tao ay lalong makilala ang Diyos, ang sinasabi po ni Jesus sa kanila, ang sinasalita niya ay mismong salita ng Diyos. The scriptures, no? Kaya po nang sabihin ni Jesus na nang tuksohin po siya, limbawa, ni Satanas, nung siya po ay nag-ayuno, nag-fasting for 40 days and 40 nights, gutom na gutom siya, at siya po ay tinukso ni Satanas, sabi niya ganan, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya, gawin mong tinapay itong mga batong ito, ang batong ito, sabi niya. At ang sabi ni Jesus, it is written, ito'y nakasulat, no? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Alam niyo po ba yung sabihin ni Jesus yun? Hindi yun ang first time na sinabi niya ang salitang yun, kundi ang salitang yun sa Old Testament pa lamang po, no? Nakasulat na po yung mga salitang yun sa Deuteronomy chapter 8, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kaya nga po makikita mo rito, Jesus Himself, kapag siya po'y nakikipag-usap, kausap man niya si Satanas, no? Sasabi niya lagi, it is written, it is written. Maging sa mga tao na sumusunod kay Jesus, ang kinokot po niya, ang sinasabi po niya, ay ang salita ng Diyos. Hallelujah!
Nawa po may napupulot tayo dito, no? So ano pa yung sinabi ko kanina? It is also the word is spoken by the apostles. Nang umalis po si Lord Jesus, no? Nang siya po ay ipinako sa krus, sa ikatlong araw, siya nabuhay na maguli. At mga 40 days or more ay nag-stay po si Lord Jesus dito sa lupa. Marami pa siyang binisita. At nang siya po ay mag-ascend na, umakyat na sa langit, at sinabi pong, ipangaral nyo ang ebanghelyo. Go ye therefore and teach all nations, no? Ipangaral nyo ang ebanghelyo. So ito po ang ginawa ng mga disipulo ng mga apostles, no? Nang sila po ay dumating ang Holy Spirit sa kanila at binigyan po sila ng katapangan upang sila po ay maging testigo or witness para kay Lord Jesus, no? So kahit saan po sila magpunta, ang kanila pong ibinabahagi, no, ay ang salita ng Diyos. So dito po sa Acts 13:44, no, meron po ditong pangyayari na Sabbath, no? Ito po ay pamamahinga ng mga Hudyo. It considered po itong very holy sa kanila, no? Alam niyo po bang ang sabi, on the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Sa Tagalog po, nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng mga tao, lahat ng tao sa lungsod, no? Yung daw po, syudad po yun, lungsod po yun, ay nagkatipon upang makinig. Ano, isa lang ang gustong gawin ng mga tao, makinig sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, di po ba, no? Trivia, kailan ang buong bansa, ang Pilipinas, ang sabi nila ay napakababa ng krimen, walang problema ang mga kapulisan. Kumbaga, kung araw-araw mayroon silang hinahabol na magnanakaw, mayroong mga namatay na sinosolve, pero may isang araw kung minsan na tahimik ang lahat, nagkakatipon. Ano po yon, no? Trivia. Sirit. Di po ba kapag sabi nga nila, ito po ay, you will agree with me, ito po yung sinasabi lang, balita ito, kapag daw si Pacquiao ay may laban, no? Ang ating kapatid na si Manny Pacquiao, mababa raw ang krimen dahil lahat daw ng mga tao nagkakatipon kahit saan nanonood ng laro ni Pacquiao. Di po ba, no? Pero ito pong binabasa natin, kakaiba sila. Hindi sila nanonood ng boxing, hindi sila nagsa-shopping, no? Hindi sila nanonood ng concert, no? Pero ang sinasabi po ng binabasa natin, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon. The whole city gathered, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Imagine, no? Halos lahat ng mga tao doon sa lugar na yon nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Why? Because the apostles used the word of God to speak to the people. At panglima po, no? Ito po ang instructions, no? Ito po ang panuntunan, no? Mga katuruan na ibinibigay ng mga pastor sa mga sinasakupan nila upang matuto po ang mga tao sa salita ng Diyos. For example po, ngayong araw na ito, no? Kahit maliit na grupo tayo, wala man tayong 100. Pero pansinin po ninyo, habang kausap ko kayo, kahit kanina, no, mga nagsasalita, ano ang idinidiin pag tayo'y nag-uusap-usap? Lalo na po ngayong ako po ngayon ay binigyan niyo ng pagkakataon na magsalita. What am I giving to you right now? Ito po, no? Walang iba kundi salita po ng Diyos. Sa Galatians chapter 6 verse 6, no? Meron pong sinasabi rito ang sumulat nitong aklat na ito sa bagong tipan. Ang sabi niya, nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Sabi po sa Tagalog, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos, no? Take note po, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Now, ang punto ko po rito, totoo pong ang sinasabi rito na tayo raw po, isama ko na po sa sarili ko dahil pag nakikinig ako sa mga pastor, sa ibang mga ngaral, ako po ay tumatanggap ng katuruan sa kanila sa salita ng Diyos, no? So lahat daw po ng tumatanggap ng salita ng Diyos at natuturuan ay ini-encourage. Actually, ginamit ay should. Dapat, sabi niya. So,
mandatory, no? Dapat daw ang mga natuturuan magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Meaning, i-bless ang mga nagtuturo, i-bless ang mga nag-aalaga spiritually, pwedeng tangible things, at pwede rin naman pong hindi tangible things, pwedeng anong mabubuting bagay, ipinagpipray nyo ang mga nagtuturo sa inyo, mga pastors, mga elders po nyo, nangangalaga sa inyo, basta tinuturuan kayo sa salita ng Diyos, no? Pag-pray nyo sila, encourage nyo sila, yan mabubuting bagay. At kung may mga material na bagay po kayong pwedeng ibahagi, no? Naalala ko po noon si Mama, no? Kahit wala po siyang trabaho sa baryo, katabi po namin yung bahay ng aming pastor sa Kapastarla. Ginagawa ni Mama kapag siya po'y nagluluto ng tanghalian, laging siguro in a week, 3 times a week. Na hindi po ako paparinig dito, no? I'm just giving an example, no? Natutuwa po si Mama na binibigyan po ng pagkain yung si Pastor, no, at ang kanyang asawa. Tumigil na lang po siya nang siya'y magka-demensya dahil minsan po hinatiran po niya ng sabaw ng munggo si Pastor. At dala-dala po yung kaldero, no, yung pinaglutuan ng maliit na yung pot, no. Nang tingnan po yung sabaw, si Mama po nailagay na po yung pot holder. Kaya po sabi nila, Sister Carmen, salamat po sa inyong pagdadala ng pagkain. Pero siguro po sa tagal-tagal ng panahon na binibigyan nyo kami ng pagkain, siguro po it's about time na wag niyo na po kami dalhan at nakakapagluto po kami dito. In a nice manner, no? Nakita po nila si Mama ay nagkaka-dementia na. But what I'm trying to also emphasize here sa Galatians 6:6, no? Hindi yung pagbabahagi ng magagandang bagay sa mga tinuturuan. What I would like to emphasize here is this: ang mga nagtuturo sa mga tinuturuan, ang ginagamit po nila ay ang salita ng Diyos. Hindi ang salita nila personal, hindi po ang magagandang mga books na motivating books, no? Books of motivation, no? Inspirational books, maganda po ang mga yan. But when it comes to the instructions of life, eternal life, buhay na walang hanggan, mga makadiyos na bagay, ang ginagamit po ay ang salita ng Diyos. At pang-anim po, no? Bago po sa pang-anim, isa pa po ang sabi po kay Timoteo na napakabatang pastor, preach the word, no? Salita ng Diyos, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, in season and out of season. Ano po yung ibinabahagi lalo na ng mga lingkod ng Diyos sa mga tao? Ang salita ng Diyos. Ito pa po, bakit? Correct, rebuke, and encourage, no? Himukin mo, pagsabihan ng mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sa ang salita po ng Diyos pala, it is being taught, no? Kailangan po itong ibahagi na kung minsan, no? Tingnan niyo po, correct, rebuke, encourage. Kapag ang isang miyembro na-encourage, wow, bless ako. That's an encouragement. Pero kung minsan may panahong ang salita ng Diyos, hindi lang yan nag encourage. May panahon po, inaayos ang buhay natin, kinokorek tayo kung minsan matalim ang salita ng Diyos. Kaya po kung hindi bukas ang ating puso, kung minsan nagagalit tayo sa pastor o sa sino mang nagbahagi ng salita ng Diyos, sinasabi natin, pinariringgan mo ko. Pero hindi nila alam, the word of God must be preached in order to correct, manghimok, mapagsabihan, at palakasin ang bawat isa sa atin. Kaya po, kung meron tayong mga pastors na hindi lang tayo ini-encourage, kung minsan, kailangan po tayong correct, lalo na po kung nakikita nila na napapahamak na tayo, alam niyo po, kailangan po natin silang yakapin sapagkat maaaring ginagamit sila ng Panginoon. Kahit hindi sila mga pastors, mga elders natin, no? Mga ministry leaders, no? Kapag sila ay ginamit ng Diyos upang paalalahanan tayo, count them as your friends and not enemies, no? At pang-anim po, no? Ano ang salita ng Diyos? Mismong si Jesus, siya po ang salita na nagkatawang tao. Dito po ako magfo-focus, madalian po. Sabi po sa John 1:1 at saka John 1:14, in the beginning was the Word,
And the Word was with God, and the Word was God. Naalala niyo po kanina, in the beginning, no? Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Genesis 1:1, no? In the beginning, God created the heavens and the earth. Dito po sa John 1:1, ginamit uli ang salitang in the beginning. Sa simula, nandoon ang salita, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos po, sa verse 14 of this same book, chapter 1, the Word, capital W, no? Pag capital na po yan, malaking titik na po yan, hindi na po yan ordinaryong salita. It means, it refers to somebody, sa isang tao. Sino kaya itong word na ito? The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Sa Tagalog po ang sabi, nang pasimula ay naroon ang salita. Naroon na ang salita. So, nung creation pa lamang po, nandito na raw po yung salitang yon, no? Hindi lamang po yung lumabas sa bibig ng Diyos, kundi merong isang salita na malaki, capital S, na kasama ng Diyos during the creation. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Tapos sa verse 14 ang sabi, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So dito po sa verse 1, ginamit lamang ay capital S na salita. Hindi pa binigyan ng pangalan ng salita, pero dinescribe na siya. Nung pa lamang creation, nandyan na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salitang ito ay Diyos. At ang salitang ito ay hindi po nanatiling, hindi nakikita ng mga tao, no? Naging tao ang salitang ito at nanirahan pa sa piling natin, no? So, sino yung alam nating nagkatawang tao? Hindi siya tao, pero nagkatawang tao, pero nung hindi pa siya nagkatawang tao, kasama na siya ng Diyos at Diyos siya. Alam niyo po ba, ang salitang ito na nagkatawang tao, kaisa-isang anak ng Ama, meaning the only begotten Son of the Father. He is full of grace and truth. Alam niyo po kung sino yan? He is none other than the Lord Jesus Christ. So, ang salita, no? Ang salita ng Diyos, no? Siya mismo, si Jesus, na nagkatawang tao po. No? Si Jesus himself, Jesus himself, is the Word that became flesh. No? The Word that became flesh. Naging tao po siya. Babalik ko lang po, sabing ganon, no? Doon po sa English, in the beginning was the Word, capital W, and the Word was with God, and the Word was God. And this Word, He became flesh and made His dwelling among us. Tumira siya kasama ng mga tao. We have seen, nakita namin siya, sabi ng mga nakita sa kanya, the glory of one and only Son who came from the Father. So, no, bibilisan ko po para po makumpleto natin. So, sino si Jesus as the Word of God? Jesus as the Word of God, siya po ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, no? Nabasa na po natin yan sa John 1:1, no? Pangalawa po, He is the creative word. Ang ibig sabihin po, si Jesus mismo, no? Nang siya po ay kasama ng Diyos. John 1:2, He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sa Tagalog po, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Sino yon? Si Jesus na nagkatawang tao. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalika ng hindi sa pamamagitan niya. In other words po, kung makikita natin dito, si Jesus mismo, no? Siya po ang lumikha, no? Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at sa pamamagitan niya nalikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalika ng hindi sa pamamagitan niya. Kaya nga po, si Jesus bilang salita ng Diyos, no? He could create. Siya ay nakakalikha, no? Lumitaw tayong lahat dahil po sa Panginoong Yeso Kristo. Kaya in the beginning, through Him, all things were made. Pangatlo po,
He is the Word become flesh. Napag-usapan na po natin, siya ang salita ng Diyos, the Word na nagkatawang tao at nakita po siya ng marami at sinasabi po nila, they are testifying kaisa-isang anak ng Ama. The only begotten Son, He is full of grace and truth. Pang-apat po, He is the word of life. Siya po ang salita ng buhay, no? Ang sabi po sa 1 John 1:2, na hayag ang buhay na ito, no? Nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. In other words, siya rin po ang buhay. Kaya nasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Dito po nabasa natin kanina, nang magkatawang tao ang salita, walang iba kundi ang Panginoong Yesukristo, punong-puno siya ng grace, no? And truth. Dahil siya ang katotohanan, walang anumang kasinungalingan sa Panginoong Yesukristo at siya rin ang pinagmumulan ng buhay. Yan po ay sa 1 John 1:2. Hallelujah! At panglima po, He is the victorious word, no? Ito po yung panghuli. Siya po ang matagumpay na salita ng Diyos. At darating ang panahon, no? Ang Panginoong Yesus na nang dumating dito, sa sabsaba ni pinanganak, at nagsakripisyo, namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Sa ikatlong araw, siya nabuhay na maguli para tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa unang pagdating po niya, no? Siya po ay dumating hindi bilang isang king right away. Siya po ay dumating upang tubusin tayo, no? Nagpakumbaba siya, nagpakababa siya, no? Kahit siya po ay, nang siya po ay dalhin doon sa krus ng Kalbaryo, ibigay, ialay ang buhay sa atin, no? Kahit siya dura-duraan, no? Kahit siya po ay sinugat, no? Talaga pong siya po ay nasaktan, sinaktan, no? Hindi na nga alam kung siya ay ano ang mukha niya noon, kung mukha pa siyang tao, mukha na siyang hayop, no? Para sa iyo at para sa akin, mga kapatid ko, kay Kristo. But there will come a time, this word of God, who came in the flesh, no? This word of God na siyang pinagmumula ng buhay, who is life. This word of God, who is truth, ang katotohanan. Darating pong ang panahon, no? He will not come as a savior anymore, but he will come as the victorious word, mananagumpay. Ang sabi po ng Revelations 19:13-16, he is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the word of God. Darating daw Panginoon, dinescribe po si Lord Jesus majestically, darating siya, no? Pero sabi niya, dipped in blood. Ibig sabihin lang po nun, siya yung kordero na namatay para sa ating lahat dahil sa kanyang banal na dugo, sa kanyang dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Lahat ng naniwala, tumanggap at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat sila ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos. At darating siyang muli, ang sabi po sa pahayag 19:13-16, basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan. Ibig sabihin, walang makapagsasabing hindi siya ang ating Savior, pero ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos, the Word of God. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit, no? Armies of heaven, no? Na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Majestically, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito po, ang ibig lang sabihin dito, when Jesus comes again, no? As our Savior before, and now He comes, no, with all the power and authority, and His name is the Word of God, no? Ang pangalan niya ay ang salita ng Diyos, no? Siya po ay hahatol, no? Hahatulan ang lahat ng bansa. Yan pong ibig sabihin nito, no? Hindi na siya darating bilang isang Savior. Tapos na po yung chapter na yon sa buhay po ni Lord Jesus when He comes again with all His power and authority.
He will rule, no? He will judge all nations at bawat isa sa atin. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Ibig sabihin, may panahon ang Diyos, ipapakita ang kanyang ngit-ngit, ipapakita po ang galit ng Diyos dahil marami po ang nagre-rebelde sa Diyos maging sa ating kapanahunan. Pero tayo, na piniling tanggapin si Lord Jesus as our Lord and personal Savior, no? Victorious din po tayo kasama ng victorious word. Kaya pong sabi po sa pinakahuli, on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan po ang ating Panginoong Yesus bilang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Hallelujah! Kaya po may nakita po ako dito, no? Pag dumating ang Panginoong Yesus, no? Kasama ang kanyang armies, lahat po ng mga tumanggap kay Lord Jesus, no? During the rapture ay sumama sa kanya. Pagbaba niya mula sa langit, no? Nakasakay po siya sa puting kabayo as the book of Revelation is described at tinawag po siyang King of Kings and Lord of Lords. So in summary, what is the Word of God, no? The Word God spoke in creation, no? Makapangyarihan, no? Salita ng Diyos. The Word God spoke to the prophets, ginamit ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang bibig, no? Upang kausapin ang mga propeta. The same word, salita ng Diyos na ginamit ni Jesus upang kausapin ang mga tao nung siya narito sa lupa. Ito rin ang ginamit ng mga apostles upang kausapin ang mga tao, sabihin, magsipagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. No, si Jesus ay namatay para sa inyo. Siya ay namatay, siyang ating kaligtasan na siya naman po ang sinabi din ng Diyos noong una pang panahon hanggang sa kapanahonan natin, no? Ginagamit natin hanggang ngayon ang salita po ng Diyos, and most importantly, the most important, ang salita ng Diyos naging tao, siya mismo si Jesus, the Word who became flesh. At alam po natin, bilang salita ng Diyos si Jesus, siya mismo ang salita ng Diyos, siya ang lumikha ng langit at lupa, siya ay nagkatawang tao, the Word Himself, Jesus Himself, siya po ang salita ng buhay, siya po ang salita na victorious, matagumpay. Kaya sa reflection po natin, kung tayo mismo, no? Kanina, kung ano-ano ang mga salitang lumalabas sa bibig ng babae, no? Baligtarin natin ngayon. Paano kung tayo ngayon, ang salita ng Diyos, siya ang lalabas sa mga bibig natin? What happens when we use God's word? Halimbawa sa pananalangin, no? Katulad ng Panginoon nang gamitin niya ang kanyang salita, no, makapangyarihan, ang walang nakikita, lumitaw, no? No? Nakita rin natin ang salita ng Diyos mismo ay ang kanyang anak na si Jesus. Paano ngayon na tayong naniniwala sa salita ng Diyos, pag ginamit po natin ang salita ng Diyos sa pananalangin natin ng may pananampalataya, ano ang mangyayari sa atin? Una, ang ating pong pananalangin ay magiging mabisa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya naman pag sinabi nating, Lord, may sakit ako, oo, sinabi ng doktor na ako po ay tinataningan ang buhay ko. Pero Panginoon, sinasabi ng iyong salita, ang lumalapit sa iyo na may pananampalataya, pinagagaling mong may sakit at karamdaman. Alam niyo po, kapag sinasabi natin ang salita ng Diyos na kailanman ay hindi tatalikuran ng Panginoon, marami pong nakakaranas sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, anong nangyayari kapag ang salita ng Diyos ang ibinabahagi natin sa iba instead na mga buhay ng ibang pinag-uusapan, instead na mga nakakalungkot ang na mga bagay ang sinasabi natin, anong nangyayari kapag ang salita ng Diyos ang ating binabahagi sa iba? Sinasabi natin ng John 3:16, hallelujah. Sinasabi natin ang ginawa ni Jesus para sa atin. Anong nangyayari? Marami ang naliligtas na mga tao. Hallelujah! Marami. By just speaking the word of God, no? Ang mga taong nakakarinig, nagkakaroon po ng pananampalataya at posible pong maligtas ang mga tao. Pangatlo po, anong nangyayari kapag ang mga salitang lumalabas sa mga bibig natin ay pinipili natin? What happens when we choose our words carefully? Instead na sabihin natin, malas naman ang buhay na ito,
wala nang nangyayari sa buhay ko. O kaya sinasabi natin, wala na akong pag-asa, siguro mamamatay na ako. Instead na sabihin natin yon, ano ang mangyayari kapag ang mga salitang lumalabas sa atin ay, God knows my burden. Alam ng Diyos ang nararanasan, ang aking kalungkutan. Siya ang tutulong sa akin sapagkat siya'y tapat. Yan po ay salita ng Diyos. Alam niyo po, kapag yan ang lumalabas sa ating mga bibig, tayo po'y pinagpapala. Nararanasan natin ang Panginoon. We are being blessed. At pang-apat, ano ang nangyayari kapag pinipili nating paniwalaan ang salita ng Diyos? Ang nangyayari, we are encouraged, napapalakas tayo, we are strengthened, hallelujah, at hindi lamang po yan, tayo po ay guided, pinapatnubayan po tayo ng salita ng Diyos. Nawa po, no, sa maikli pong, napahaba pong pagtuturo, nawa po kayo po ay napagpala sapagkat makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hallelujah! Wala pa pong nabigo sa mga naniwala at nagtiwala sa Panginoon and His Word. Yun lamang po at maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, Pastora Norma. Purihin po ang makapangyarihang salita ng Panginoon. Ang lahat po ba ay na-bless, mga kapatid? Mag-heart-heart naman po tayo dyan. Amen po. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating prayer.